Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri hanay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Narito tayo upang sumunod sa Kanya, sapagkat alam natin nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Kaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko sa iyong pagtaguyod. Naging mga banal na martir sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan kami ay manatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo, kung talagang di bubuhaying muli ang mga patay. Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin ay kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo,
si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo, poon, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa mga kamay ng malulupit. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako'y ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinawag na Magdalena, mula sa kanyang 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor
at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bakit tayo nandito ngayon? Bakit kay aga-aga niyong gumising upang pumunta dito sa Quiapo at magdebosyon at mamanata sa ating mahal na pong Jesus Nazareno? Bakit galing pa kayo sa kilayo-layong lugar? Marami namang simbahang mas malapit sa inyo. Pero bakit kayo naririto? May kanya-kanya tayong dahilan. May kanya-kanya tayong kahilingan. Kung kaya nga't napakaganda na sa pagkakataong ito, sa pagharap natin sa Pong Nazareno, matanong nating maigi ang ating mga sarili. Bakit tayo nananalig sa Kanya? Hanggang saan ang ating pananalig sa Kanya? Marami tayong kanya-kanyang kwento sa pagkakatagpo sa Pong Nazareno. May ibang pinagaling, tinulungan, binigyang linaw ang buhay, at kung ano-ano pang mga biyaya. Kung kaya nga't narito tayo, tumatanaw ng utang na loob. Narito tayo, umaasa sa pagpapalang Kanyang ibibigay. Narito tayo dahil naniniwala tayong hindi niya tayo bibiguin. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka bibiguin ng Diyos. At sa kabila naman sabihin mo, magtiwala ka lamang sa Kanya. Ang naniniwala na hindi tayo bibiguin ng Pong Nazareno, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Opo mga kapatid, ilang daang taon na mula nang dumating ang Nazareno dito sa ating bansa at milyon-milyon na ang nakaranas ng Kanyang himala at biyaya, ng Kanyang tulong. Kung kaya nga ang ating simbahan ay tunay na banal na lugar. Sabi ko po kahapon, ang ating dambana at simbahan, tunay ngang tahanan ng bawat Pilipino, bukal ng mga himala at biyaya. At marami sa mga naglilingkod dito sa simbahan. Alam niyo po, kung meron man pagkakataon sanang ibigay sa akin na kung pwede lang humadagdagan ng oras ko sa isang araw para marinig lang ang kwento ng bawat isa, lalo ng mga tagapaglingkod. At titiyak ko, may kanya-kanya silang kwento, kaya sila narito ngayon upang maglingkod, sapagkat sila'y tinulungan, biniyaan ng Pong Nazareno. At napakaganda po talaga noon dahil ang biyaya na ipagkakaloob sa atin ay nagtutulay sa higit pang paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, bukod sa mga alagad, may mga babae daw po na sumunod at naglingkod kay Jesus Nazareno. Gustong ipakita ni San Lucas na marami ang sumunod kay Jesus Nazareno, maging mga babae na nung panahon na yon maraming bawal at hindi pinahihintulutan. Ngunit kay Jesus Nazareno, kasama sila. At natitiyak ko sila rin nagpumilit, sumama at maglingkod. Bakit? Dahil karamihan sa kanila
pinagaling, biniyayaan, at pinagpala. Dahil kapag ikaw daw ay biniyayaan, ikaw din ay tinatawag maging dahilan ng biyaya sa iyong kapwa. Ang himala ng Nazareno hindi natatapos sa atin. Ang pagtulong ng Nazareno hindi para sa atin lamang. Nagkakamali po kayo kung sa tingin ninyo, tinulungan ako para ako'y sumaya, ako'y yumaman, ako'y lumakas, ako'y gumaling. Hindi po. Kaya ka pinagaling ng Nazareno para mas marami kang tulungan. Kaya ka pinapaginawa ng Nazareno sa kabuhayan mo para mas marami ka ring paginhawahin. Kaya ka tinutulungan ngayon ng Nazareno para ikaw rin maging daluyan ng kanyang kabutihan. Hindi natatapos sa atin. Hindi tayo ang dahilan lamang ng pagtulong ng Nazareno. Sana po katulad ng mga alagad, sinusuklian nila ang biyayang ipinagkaloob sa kanila. Kaya nga, ito yung una nating ipagdasal mga kapatid, na hindi sa atin matapos. Kaya tumagal ang ating dambana. Kaya 400 taon na ang debosyon sa Poong Nazareno sapagkat nagsasalin, hindi lang ang debosyon, kung hindi ang biyaya, ang pagmamalasakit, ang kabutihan na nanggagaling sa Kanya. At nasa ating mga kamay ngayon kung magtutuloy ito. Alam niyo po, kapag ako'y nagmimisa sa St. Jude, diyan po sa kabila, tuwing Huwebes, natutuwa po ako dahil ang daming mga kabataan. Pero minsan nabiro ako, sabi ko, bakit yung mga kabataan nasa St. Jude? Parang sa Quiapo, mga matatanda yata ang nandito. No? Hindi naman siguro, tingnan nyo nga. Pero may halong butil ng katotohanan. No? Sabi ko, nasa na ang mga kabataan? Buti na lang nasasalo pa ng St. Jude. Pero sana mga kapatid, sa atin din, tayo ang maging dahilan para maisali natin, lalo na sa mga kabataan, ang ating pagdedebosyon. Kaya nga sabi ko, hindi sapat ikaw lang ang magdedebosyon. Iiwan mo yung anak mo, iiwan mo yung apo mo, at sasabihin mo, ipagdarasal ko na lang sila. Isama natin sila. Turuan natin sila. Ilipat natin sa Kanya, sa kanila. Hindi lang ang himala, ang biyaya, kung hindi ang pagsunod kay Jesus Nazareno. Sapagkat yan ang pinakamainam na alay natin sa Kanya, na maipagpatuloy ang pagmamahal at pagsunod. Ikwento natin ang kabutihan ng Nazareno sa ating buhay. Huwag natin suluhin. Ipalaganap natin upang sa gayoy mas marami pa ang maniwala at sumunod sa Kanya. At ikalawa, nawa ang ating pagsunod kay Jesus Nazareno ay dahil sa paniniwala natin sa Kanyang muling pagkabuhay. Sa unang pagbasa, sinabi ni San Pablo, baliwala ang lahat kung hindi muling nabuhay si Jesus Nazareno. Ibig sabihin nun, baliwala ang lahat kung hindi tayo naniniwala sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, bagamat nakikita natin, pasan-pasan niya ang krus. Bagamat nakikita natin, nahihirapan siya nung siya'y nandito sa lupa. Ito rin ang nagbibigay pag-asa sa atin. Opo mga kapatid, minsan nakakatuksong bumitaw na lamang kapag hindi natin makita ang katarungan dito sa lupa. Aminin natin, natutukso tayong wag na lang sumunod kung hindi natin nakikita ang kaginawahan dito sa lupa.
Natutokso tayong bumaling na lang, sumunod na lang sa mga tukso ng mundo, kung parang hindi naman natin makita ang liwanag dito sa mundo. Pero mga kapatid, ipinapaalala din sa atin ng Poong Nazareno, hindi natatapos ang lahat dito sa lupa. May buhay na walang hanggan. Nabuhay siyang mag-uli. May katarungan ng Diyos. May katotohanan ng Diyos. May tagumpay ang Diyos. At ito ang nasa puso ng bawat deboto. Alam nyo, may sumulat sa akin, sabi, Father, ba't di kayo nagre-reklamo? Parang yung nakikita dun sa Batang Quiapo, parang sumusuko na yata si Tanggol. Kasi parang pag nagpapakabait ka yata dito sa lupa, parang hindi ka pa rin masumpungan ng swerte. Kaya parang ang pakiramdam ng tao, doon ka na lang sa masama kumampi. Kasi kung sino yung nagpapakabait, minsan yun ang hindi maubusan ng malas. Minsan kung sino pa yung nagdedebosyon, yung hindi makakita ng liwanag at pag-asa sa buhay. At hindi lang naman talaga sa teleserye nangyayari yun, di ba mga kapatid? Minsan nakikita natin sa mundo, kung sino yung may pambayad ng abogado, yun ang nakakaabsuelto. Kung sino may kakilalang may kapangyarihan, yun ang nakakalusot. Kung sino yung parang hindi tapat sa kanilang negosyo, sila yung parang nakakaangat. Kung sino pa yung mga nagsisinungaling, sila yung parang namamayagpag. Aminin natin, dumarating ang punto sa ating buhay, nanghihina tayo. Kasi parang ang layo-layo ng tagumpay sa mga nagsusumikap magpakabuti. Sa araw na ito, ipinapaalala din sa atin ng mahal na Poong Jesus Nazareno, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Huwag tayong sumuko at bumaling na lang, kumampi na lang sa masama dahil mas praktikal, mas madali, at mas agad-agad ang resulta. May buhay na walang hanggan. May katarungan ng Diyos. May katotohanan ng Diyos. May tagumpay ang Diyos. Kaya hindi tayo mapapagod, maniwala at sumunod sa Kanya. Kaya kakapit at kakapit tayo sa Kanya sapagkat biguin man tayo ng mundong ito, hindi man agad maibigay dito ang lahat ng hinahanap at gusto natin, natitiyak pa rin natin dahil hindi tayo bibiguin ni Jesus Nazareno. Darating at darating ang panahon ng Kanyang tagumpay at kalwalatian. At pag dumating iyon, hindi yung may pera, hindi yung may kakilala, hindi yung may koneksyon, hindi yung nakalusot at nakapagtago ang siyang magtatagumpay, kundi yung mga nanalig, nagtiyaga at nagsumikap na sumunod sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat alam namin hindi nyo kami bibiguin. Alam namin muli kayong nabuhay upang pagtagumpayan ng lahat. Kaya nga't bagamat maraming pagsubok, maraming alinlangan, maraming pangangailangan, marami pang hindi malinaw, hindi kami bibitaw sa inyo. Sapagkat alam namin, nasa inyo ang tunay na biyaya, tunay na himala,
tunay na tagumpay. Nawa ang aking pagsunod din makatulong upang lalong ipalaganap ang pagdedebosyon sa inyo, upang mas marami pa ang maniwala at sumunod sa inyo, upang mas marami din ang maglingkod sa inyo at maging daluyan ng iyong kabutihan, lalong-lalo na sa mga pinanghihinaan ng loob at mas may higit na pangangailangan sa kanilang buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Ang ating tugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway wag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad na mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit, mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay, ng kanilang pagdurusa, sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Sama natin lalo na ang mga may sakit, ang mga nawawalan ng pag-asa, ang mga kabataan natin na naliligaw ng landas at kailangang magbalik loob sa Diyos. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat
buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakan tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw, at iyong pagindapating kami ay iyong kalugdan, bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayor, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo pong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Andres, San Pablo at mga kasamahang martir, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pinagpapala tayo ng Diyos para pagpalain din ng ating kapwa sapagkat tayo mga magkakapatid kay Jesus Nazareno. Kaya bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakidang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno. Muli siyang nabuhay upang ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo. Sa pagunitan namin sa mga banal na martir, hinihiling namin kami ay iyong pamaligiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo kahit na maulan at mahirap pumunta rito. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa ating misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda. Ang ating simbahan po ay unang tumutugon kapag may nabaha, nasunugan, nasalanta, at kahit walang kalamidad, regular po tayong tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At kung di naman po kalabisan sa inyo, mayroon po akong pakiusap na patuloy niyo po kaming ipagdasal mga pare, lalo na po ako. Commercial lang po, kahapon po ay aking ipinagdiwang ang aking ika-26 na taon bilang pare. No? Anniversary po ng ordination ko ho. At ako po ay nagpapasalamat sa biyaya ni sa hinagap, hindi ko po naisip na ako'y ipadadala dito sa Quiapo. Pero naniniwala po ako may dahilan upang ako mismo lalo kong makilala, upang lalo ko ring maipahayag si Jesus Nazareno. Kaya kasabay sa pagpapaigting ng ating dambana, ito po yung aking mga pakiusap, no?
Una po, suportahan po natin ang simbahan, yung medalyon po, yung imahe, para po maayos na po yung ating mga kuryente. Binigyan na po tayong babala ng BFP na baka po maging sanhi po ito ng di maganda ng sunog kung di po natin naayusin ang ating electrical system sa simbahan. Kaya yung pagbili nyo po ng medalyon o nung imahe ng Nazareno, makakatulong po yun ng malaki para masimula na po natin. At kung meron naman pong mas may maibabahagi pa, sana po, welcome po kayong tumulong para maging ligtas po ang ating simbahan. At ikalawa po, samahan nyo po kung ipagdasal upang bukod sa simbahan ng Quiapo na maging punlaan ng mga himala, ng mga kwento ng Nazareno upang lalong lumalim ang ating debosyon. Nawa mabuo na, maitayo na ang matagal nang pinapangarap na museo ng Nazareno upang ito ang lugar para lalo nating mapagsama-sama ang mga himala, ang mga kwento at higit sa lahat, ang diwa ng debosyon upang lalong mahubog para halimbawa, pag Biyernes, pagkatapos nyo magsimba sa Quiapo, kung gusto nyo ng isang lugar na mas tahimik, na makapagdasal, makipagkwentuhan at makapakinig ng mga pagpapatotoo sa Nazareno, meron tayong ganong lugar. Masikip na po dito sa simbahan dahil oras-oras ang simba. Kaya sana po mangyari nawa, maisakataw nawa, maitayo na ang museo ng Nazareno at sentro ng mga deboto at peregrino. Sama-sama po nating pagtulungan, maitayo ang ikalawang tahanan ni Jesus Nazareno dito rin sa Quiapo para mas lalong tumibay at kumalat ang debosyon sa poong Nazareno. Kaya ito po yung dasal na aking hiling po sa inyo kung di po nyo mamasamain. Pagdasal nyo po kaming mga pare para kami maging malakas at tapat at ipagdasal natin na sa pagpapatibay ng sambayanan, maging maayos ang ating simbahan at magkaroon na tayo ng museo at sentro para sa Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, ipakalat natin ang kabutihan at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,